Habang nag-e-explore sa masukal na gubat, nakatagpo ang isang explorer ng isang lumang sementeryo. Ngunit sa malapit na lawa, natagpuan niya ang isang bagay na mas nakakapangilabot pa. Isang manika na tila gawa sa balat ng tao. Ang footage ay in-upload sa YouTube channel na Dark Ghost Paranormal. Ang creator nito ay madalas mag-explore mag-isa sa mga nakakatakot at misteryosong lugar. Sa isang bayan sa Russia, nagmamaneho ang explorer ng ATV patungo sa isang deserted na sementadong daan. Ngunit ang daanang ito ay malayo sa karaniwan. Sa mga gilid nito ay may mga lumang manika at kakaibang mga simbolo ng ritual. Ayon sa creator, ang mga tao mula sa malapit na nayon, para sa kanila, ang nakakapangilabot na tanawin na ito ay tila karaniwan na lamang. Pagkaraan ng ilang milya, lumiko siya papasok sa isang gubat at hindi nagtagal ay nakakita ng isang nakakatakot na sementeryo na nakatago sa pagitan ng mga puno. Ang lugar mismo ay lubhang nakakabagabag. Ang mga lumang krus na gawa sa kamay at ang makapal na fog na nakalutang sa kagubatan ay lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na kapaligiran. Malapit sa ilang mga libingan, may mga kakaibang estruktura na mukhang ginagamit upang isagawa ang isang ritual. Batay sa kanilang kalagayan, tila matagal na ang mga ito doon. Naglaan ng oras ang creator upang kumuha ng mga clip sa paligid ng sementeryo. Ngunit bago pa man matapos, may mga kakaibang tunog na nagsimulang manggaling sa kagubatan. Mga kwago, mga uwak, at mga tunog na hindi nakikitang mga hayop na kumikilos sa dilim. Malapit sa isa sa mga libingan, napansin niya ang isang basang kahon na gawa sa karton. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang pinaka-nakakatakot na manika na maiisip mo. Ayon sa kanya, ang material dito ay nakakapangilabot, nakahawig ng balat ng tao. Bagamat maaari rin itong balat ng hayop tulad ng sa unggoy, imposible pa rin matiyak ng buo kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng manikang ito. Странные глаза стали.
Sa kagustuhang hindi ito hawakan na matagal, mabilisan niyang sinuri ang manika at tinapon ito sa may lawa. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang umalis sa lugar dahil hindi niya alam kung ano nga ba ang iba pang maaari niyang madiskubre sa lugar na iyon. Noong August 2020, ang creator ng YouTube channel na Faith with Frankie at ang kanyang grupo ay naglakbay sa isang hiking trail patungo sa Brooks Falls sa may Katmai National Park. Ang isang pangkaraniwang araw ay mauuwi pala sa isang nakakatakot na tagpo. I see him. Just get back. Let's get back. Hi there. Just back up. Just back up. Hi there. Sa isang pagkakataon, dalawang malalaking brown bear ang biglang lumitaw sa mismong harapan ng grupo. Habang maingat silang yuyuko at umaatras pa urong, sinusubukang huwag galitin ang mga hayop. Hindi nila pansin na may isa pa palang brown bear na lumitaw sa kanilang likuran. Oh, one behind us too. Okay. We're okay. Okay. Oh my goodness. Meadow for us there if we need it. Okay, yeah. We'll just dive that way. Keep going. Ilang segundo lamang ang kailangan para mapagtanto nila kung gaano sila kalapit na maipit sa pagitan ng tatlong malalaking brown bear. Mabuti na lamang at ang pagkakataong ito ay nakalabas sila ng walang pinsala. Ang isang babaeng nagngangalang Carwis ay nangangabayo sa kanyang kabayong si Cattle sa isang trail sa gubat kasama ang kanyang asong si Pera nang mapansin niyang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang kabayo habang nakatitig ng mabuti sa isang bagay sa di kalayuan. What was that? Did you hear that? What do you see? Do you see something? All right, we gotta go. Come on. Whoa. Hey, listen to me. It's super slippery. Okay. Ilang sandali lang, nakarinig siya ng mga tunog mula sa kagubatan at biglang huminto si Cattle. Nakatutok ang direksyon kung saan nanggagaling ang mga tunog. Nararamdaman na may masamang nangyayari. Pinatakbo ni Carwis ang kanyang kabayo at sinubukang umalis sa lugar. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula siyang makarinig ng mga paggalaw sa kanyang paligid. What was that? Did you hear that? Yeah, you heard that too? Do you see it? It sounded like somebody screaming. Okay, let's go. Habang nagmamadali siyang makalabas sa kagubatan, napagtanto niya na nawawala ang kanyang asong si Pera. Okay. Where's Pero? Pero? Oh no. Pero! Come here, boy. Where'd you go? Oh no. Pero! Oh no. Mabuti na lamang at nahanap niya ito at nagpatuloy sa trail, umaasang makakalabas bago maggabi. Sa buong natitirang bahagi ng paglalakbay, ang mga tenga ng kabayo ay nananatiling nakaturo sa harap at alerto na parabang nararamdaman pa rin ng kabayo na mayroong sumusunod sa kanila. Alex been acting weird and keeping his ears really perked up and forward this whole ride, so I wonder if he's been listening to something that I haven't been able to hear. But there's no telling. We're just trying to get home at this point. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga kakaibang tunog ay sa wakas ay huminto na. Ayon kay Carwis na nakarinig siya ng parang sigaw ng tao at ang kanyang kabayo ay patuloy na kumikilos ng kakaiba. Karamihan sa mga manonood ay naniniwala na ang sumusunod sa kanya ay maaaring hindi isang hayop, kundi isang bagay o hindi nakikita ng mata ng normal na tao. Ang mga larawang ito ay nakuha sa isang trail camera sa kagubatan ng Washington State
Halos 6 na milya ang layo mula sa pinakamalapit na kalsada. Ang mga larawan ay kalaunang in-upload sa Reddit kung saan nagdulot ito ng matinding debate sa mga users. Noong gabi ng August 30, na-trigger ang trail camera at nakakuha ng isang napaka-misteryosong bagay. Nang sumapit ang alas 8:25 ng gabi, isang figura ang nakasuot ng mahabang puting damit na nag-trigger sa camera na tila ba meron itong dalang manika. Nakakuha lamang ng 2 larawan ang camera bago nawala ang misteryosong figura sa mga puno. Ang ilang tao ay nag-iisip na maaaring ito ay isang matandang babae na may demensya. Gayunpaman, walang naiulat na nawawalang tao sa lugar at walang mga bahay, hiking trail or campsite saan man sa malapit. Pagkatapos ay kinumpara ng mga eksperto na ang mga litrato ay tunay at walang bakas na pagmamanipulate. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino o ano ang nakuha sa gubat ng gabing iyon. Nangaso sina Frank at Donald sa mabundok na rehiyon ng Alberta at nagpa siyang maghiwalay sa lambak ng ilog. Nang lumalalim na ang hapon, nakarinig si Frank ng mga kakaibang kalabog at lagutok na mga sanga mula sa gubat. Inon niya ang kanyang kamera para idokumento ito. Isang video na hindi pinaghandaan at kalaunang in-upload sa YouTube channel na Strange Wilderness bago siya nagsimulang bumaba mula sa kanyang tree stand dahil sa lumalakas na ang ingay. Sinubukan niyang tukuyin kung saan nga ba nanggagaling ang mga ingay. Napansin niya ang isang natumbang puno sa kalayuan at nakaramdam ng kaba at pagkabalisa. Nang mag-ATV si Frank patungo sa kinaroroonan ni Don para makipagkita, nadatnan niya na walang tao ang stand ng kaibigan. Doon ay muling umalingaw-ngaw nang mas malapit ang mga nakakabalisang ingay na hindi lang nababaling sa mga sanga, kundi maging isang mas malalim at nakakatakot na alulong na tunog. Dawn? Dawn? Shit, man. Just heard something again. Noong una, naisip ni Frank na baka mayroong nagbibiro lang sa kanya. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay patuloy na tumitindi. Kaya nagmadali siyang bumalik sa kanyang ATV. Nang subukan niyang paandarin ito, hindi gumana ang makina. Hey! Is that you? Dahil na stranded ng walang sasakyan, wala siyang ibang option kundi magpatuloy sa paglalakad. Sinundan niya ang mga tunog. Sa isang pagkakataon, nakakita siya ng isang bagay na nagpaatras sa kanya at nagpabaliktad ng kanya sikmura. Napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa gubat na iyon. Out of here. Habang pasukal ng pasukal ang kagubatan, nakatagpo si Frank ng malalaking bakas ng hayop. Hindi siya huminto para pag-aralan ng mga ito. Ang mga ingay ay lalong lumalapit sa kanya.
Habang sinusubukan niyang lumayo mula sa anumang sumusunod sa kanya, naging malinaw na hindi siya nakakalayo. Sa huli, napagtanto niyang hindi gumagana ang kanyang pagtakbo papalayo dito. Tumigil siya at itinaas ang kanyang sandata at nagpaputok sa isang mabilis na lumalapit na anino, ngunit hindi niya ito tinamaan. Nakatagpo si Frank ng mga kakaibang estrukturang gawa sa sanga na pinalamutian ng mga labi ng hayop at isang nakakapangilabot na mukhang altar. Dahil dito, agad siyang naghanap ng daan pabalik sa kaligtasan. Pagkatapos ng parang walang katapusang panahon, sa wakas ay nakabalik siya sa parehong lambak kung saan sila nagsimula ng kanilang pangangaso. Doon niya natagpuan si Don o kung ano ang natira sa kanya. Dalawang magkaibigan ang umakyat sa kabundukan. Isa lamang ang nakabalik. Si Don ay nawala noong gabing iyon at hindi na muling nakita pa. Ang paglalarawan sa video ay nagsasaad na mabuti na lamang at nakaligtas si Frank upang ikwento ang kanyang karanasan kasama ang video footage na nagdodokumento sa kanyang pagtakas sa mapanganib na gubat sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang matagal na kaibigan at kasama sa pangangaso na si Donald Big Calf ay hindi pinalad. Hindi na siya muling nakita pagkatapos ng gabing iyon.